Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 13th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Aris Macala for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Hello. Saglit po tayo tumahimik at tayo po magdadasal ng time-team. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Jesucristo, ngayon pong araw ay muling nagtitipon-tipon ang lahat para sa pagpupulong ng suliranin ng taong bayan. Nawain niyo po kaming gabayan na maging maayos at mapayapang matatapos ang pagpupulong na ito. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na binigay niyo po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at magiting po nating awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning to everyone. Consel Aris, please observe proper decorum po. Okay, we now proceed with the privilege hour. Privilege? Ano nyo na? Suspend. Can someone solicit a motion? May I solicit a motion po for the suspension of the rules to accommodate our guests, Engineer Neo and Sir Tejada? Good morning, Madam Chair. I respectfully move for the suspension of the rules so that we can give way to our visitors
that are to be confirmed today. So we would like to give them time to be able to express themselves and tell us what are their plans for their respective departments. So in this regard, respectfully move to suspend the rules. Any second? Duly seconded. Rules suspended. Magandang umaga po. Nais po naming anyayahan ang una muna po ang ating city engineer na ating bisita at mamaya-maya po ay ating pong pagbubotohan ng kanyang confirmation kasi yan po ay isa sa mga proseso na i-confirm natin ang pagka-appoint po ng ating city engineer. So, Engineer Neo, you can have the floor and tell us something about your plans for your department, and in a while we will also ask questions or clarifications about your newly assigned position. Thank you. Madam Chair, You are before we recognized. give the floor to the guest, I would like to ask, Madam Chair, is it in the agenda, yung confirmation or yung concurrence of the two? It has been referred to the committee last So- week po. Do we have a committee report on that regards? May we ask the committee chair? Or for it the is a good oral- government? I will Oral render report. a oral committee report because of my friends. So, I think, very Madam good Chair, friends. gawin na lang natin siguro, kaya-hayaman, doon na lang Doon na lang. tapusin na lang muna natin, yung privileges are, then after that, yun Okay. lang, oral report. Ano Or ba? subject to the sound discretion of the Madam Chair, pwede. Madam Chair. Yes, opo. We just tackle it sa Later na second reading na lang po. Ayun. Okay, sige. So- I submit. Thank you. Yun lang. Thank you, Madam Chair. Alright, thank you po. Sir Gali. Session resumes. Privilege. Honorable Dr. Percival Loho, you are recognized. Good morning, Madam Chair, and to all to the August body. At sa lahat po ng mga bisitang nandito, I would just like to inform everyone that regarding po sa kumakalat na sakit ngayon, itong pertussis o yung whooping cough. No? Kasi ito po ay sa ibang municipalities and cities ay may mga kaso na po sila. In fact, sa Cavite ay hundreds ang affected na ng pertussis. Dito po sa Lipa, we already have 2 confirmed cases of pertussis, which was admitted at Metro Lipa Medical Center. Pero both patients are already discharged and doing well, nagpapagaling na lang po. At ito po yung pertussis o whooping cough na sakit po nila was confirmed by the test done sa sputum po nila at the RITM in Alabang. So we'd just like to inform everyone to please have your children vaccinated with DPT, Hib, and Hepa B para po sa protection po ng pertussis. Specifically po sa extremes of age, 1-year-old at saka yung pong ating mga senior citizens. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Honorable Dr. Percival Loho. Privilege, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Good morning, Madam Chair. I have 2 privileged speech. One is the in the advent of the new appointment of our new city treasurer in the person of Miss Judy M. Makasaet as appointed through the Department of Finance as a permanent status for the city treasurer's office. We are in need of some further authorization that we have given her last March 2023, and this authorization pursuant to resolution number 164 has already expired. So in view of this, the office of the city mayor has requested for the passage of a resolution authorizing Ms. Makasaet to sign checks, disbursement
vouchers, and other relevant documents in relation to her official function as City Treasurer. In this regard, I respectfully move that it be referred to the appropriate committee, preferably on good governance. Matter brought up is referred to the Committee on Good Government. Thank you. My second privilege speech is about the joint memorandum circular of Bangko Sentral ng Pilipinas last June 2022. So may I have the video first? Question ko po is, gumagamit po ba kayo ng GCash or digital payment? Dati, pero ngayon hindi na. Ano po ang opinion nyo sa panukalang ordinansa na magkaroon ng isang QR code para sa mga transaction dito po sa palengke? Okay naman sana yun. Ang problema ay hindi naman yung lahat ng magka-tricycle ay magkakaroon ng cellphone lahat. So, pabor po ba kayo na magkaroon ng QR code payments at bakit? Para sa, sabi ko nga, para sa ika-aalwan ng pasahero at saka ng mga driver, hindi naman kami ito. Maganda yun para hindi na magbayad ng pera. Kung sakaling walang dala, hindi pure. Pabor ako. Gawa ng marami yung tao na gusto na walang dalang pera. Pabor naman para mabilis. Para wala nang sikli-sikli. Para exact payment talaga babayad nila. Sa akin kasi parang mahirap. Kasi kung tutuusin, hindi ganun mabilis yung internet natin sa Pilipinas. Saka hindi lahat, pati mga senior, hindi halos marunong ng cellphone. Para sa akin, parang tatagal, patugal. Kung sakali po na ipatupad po ang ordinansa ito, pabor po ba kayo na magkaroon ng QR code payment? Kung sakali, kung magkakaroon, pero kung sakali talaga parang huwag na lang, madali kasi yung mas. Saka hindi naman lahat talaga marunong. Mas ano po siya, mas magiging mabilis yung transaction. For me po, na always na gamit ang phone, convenient po. Yes po, dahil nga po, sabi ko kanina, mas magiging easier po para sa kagaya po namin mga Gen Zs na magbayad through online payment. Well, for me, dahil hindi naman ako gumagamit ng GCash and may other people using GCash, it's okay for me na you guys going to use a QR code for the transactions payments. I think, no, for me, kasi kung gagamit tayo ng QR code as a payment, as a commuter, not all the people who have a phone or, di ba pag gumagamit tayo ng GCash, kailangan ng internet to have an access? So not all the people have that. Or sometimes may mga, yes, we have phones but we don't have internet or we don't have time for doing that. Mas maisip, mas madali, mas magbayad sa mga gantong places through cash, not into QR code or transactions. Okay, maraming salamat po mga kasama. Naglabas ng Joint Memorandum Circular ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang DILG noong Hunyo 2022 na nakasaad ang pagpapatupad ng mga LGUs ng palengke ng QRPH program. Nakasaad po dito na ang LGU ay inaanyayahang magpatupad ng mga polisiya at ordinansa na magbibigay ng insentibo at magmamandato na gawing mode of payment ang QRPH digital payment sa mga palengke, public utility vehicles, tricycles, and other merchants. As we introduce digital payments to our public market and TODA, nag-ikot po ang aming team upang malaman ang pulso ng karaniwang mamamayan. Ang amin pong report ay nagbigay linaw sa mga pros and cons ng mga panukalang ito. Nawa po ay mapag-aralan itong mabuti ng komitiba at kung makakabuti po ito sa ating mamamayang Lipenyo, ay sana po maipasa po natin ang ordinansang ito.
may this be referred to the proper committee, Madam Chair? Matter brought up is referred to the Committee on Ways and Means. Can you be public utilities siguro? And IT. Hindi. And public market and ano siguro. Kasi pagpapatupad dito sa palengke, sa mga pamasahe, siyempre merong IT, ano to. So, ang lead committee ay ano, hindi to Ways and Means. Hindi to Ways and Means. Hindi naman income ng gobyerno to. Kung ano man, Madam Chair, kung saan nyo po pwedeng i-refer. Trade. Trade din oh. IT nga. IT. Public utility. Okay. Sige po. The matter will be referred po to the Committee on IT and to be likewise referred din po, jointly referred to the Committee on Public Utilities and Market, but the lead committee would be the Committee on Information and Technology. Okay. Madam Chair, You are recognized, Honorable nakakatuwa Silva. ho si Gus Gali. Talaga hong pagka nagpakita na nung kanyang video ay talaga hong tayo'y nakakatanggap ng mga panibagong report at panibagong kaalaman. Thank you, Gus Gali. Wala may tatanong, ano yung purpose ho ng digital payment? At ano ho advantages and disadvantages nito if ever na ito ho ay maging ordinansa sa Ciudad de Lipa? Mas cashless transactions tayo, mas safe, tsaka mas mabilis po. Minsan, sa palengke, minsan nagkakabilisan o kung ano man ang mga merchants natin. Yung mga up to the last centavo na eksakto natin ang bayad natin. At of course, ang main reason for this is convenience for everyone. Kasi sa ibang mga bayan at saka sa ibang mga bansa na rin, ito na rin yung trend eh. So siguro baka panahon na rin na umpisahan natin sa Lipa, maging model city tayo na one of those LGUs na nag-i-implementa ng mga ganitong sistema. Kasi although may mga comment na hindi lahat may internet, hindi lahat may cellphone, pero siguro mas maganda rin na masimulan natin kahit hindi pa lahat maka-comply dito, pero at least ang ordinansa po natin na ating ipinopropose ay magkaroon ng insentibo. Ang mga merchants o kaya ang mga toda o mga nasa palengke nagagamit ng ganitong pamamaraan ng bayadan ng kanilang mga negosyo. Thank you, Madam Chair. At isa pa sa nakikita ko, I can't imagine na bibili ka ng isda, bibili ka ng kamatis, kinakailangan i-scan o... Hindi naman kailangan, pero may option ang tao. Siguro ang tingin ko dito, Madam Chair, para magkaroon ng implementation, siguro yung sa mga minimart siguro, pwede yan, nangyayari na, pero sa palengke, halimbawa kargador, Pwede naman nating umpisahan. Siyempre, hindi naman tayo umpisa natin sa magkakalamansi sa bangketa. Pero pwede nating umpisahan sa mga market stalls, owners. O halimbawa, mag-install kayo nito, hindi naman required na gamitin, pwede pa rin magbayad. Pero, dun sa mga gagamit nito, baka pwedeng pag-aralan nating gobyerno. Pag kami gumagamit nito, at ganito nagiging gross, ganito pumapasok, baka may konting incentive sa business permit o kaya sa business tax. So, mga ganong mga insentibo para lang maumpisa natin kasi magandang idea, no? Pwede lang kasi na mahirap implement kasi nga because of lack of availability of resources, hindi lahat marunong mag-computer, but yun ngayon eh. Pero in the next future, yung ating mga bata, ng mga bagong negosyante, papunta na dito yung ating trend of way of doing business. Thanks for having a futuristic views. Kaya lang,
Ano yung doon sa memorandum circular ng Bangko Sentral, ano talaga ang main target nila? Dahil hindi namin nababasa yun eh. Ano yung main target ng circular na ito pagdating sa LGU? Pinopromote nila. Hindi naman tayo nire-require na itong gawin natin. Pero they are promoting this way of doing business also. It's an additional way of siguro regulating yung ating mga... Kasi siyempre, minsan may mga incidents na walang panukli. Yeah. O wag na lang munang suklian. May kulang na 5 piso, walang barya eh. Sayain na. Minsan, sa ibang tao, kahit okay lang yung gano'n, minsan naisip nila bakit gano'n. Ano kayong malalim na dahilan? I think may malalim na dahilan eh. Siguro, sa pag-aaral ng committee, siguro tingnan din natin ano talaga yung pinaka-objektibo ng circular na ito. Siguro, efficient. Mo yun. Sa tingin ko yung efficiency of doing business. Yeah. Na halimbawa, ating mga kabataan ngayon, marami ng mga payment platform, preferably, pagka napunta silang palengke, may GCash ka lang, baka yun ang pwedeng pambayad. Kaysa pumunta tayo sa supermarket, mas mahal. O kaya sa ibang Ito, kahit sa palengke lang at mura, still makakabayad sila at that convenience brought about by this way of doing business. Thank you. Thank you. Comment lang, Madam. Attorney, doon sa privilege mo, maganda. Pero kami sa aking parte, and even my good friend, Consial Merlo, regarding doon sa mga ganon-ganon, kami nga, kuminsan, di pa marunong Viber ibig sabihin, are we ready for this? Or all of the people here in Lipa, are we ready for this kind of situation? Even though, at saka, sinong bayan na kaya ang mga nagpa-kuha nito na meron ho kayong idea kung sino mga bayan ang gumagawa nito? I'll check, but I think in Marikina and Quezon City, there are some public markets that has already implemented these kinds of way of paying. Kahit dun sa ibang mga Pero nila. nakikita ko dito, attorney, siguro ito mga 10 to 20% lang ang parang maiinggan nyo dito kasi nga lack of internet. Yung iba naman, wala pang medyo cellphone. Yung mga edad na katulad namin ni Merlo, hindi na namin abot yan how to use that Hindi, honestly speaking. Kasi nga, tayo naman ay 60s doon ipanganak. Yung mga siguro, yung mga ipinanganak ng 2010, above, yan ang mga 2000. Ay, iba, siguro, may nagtuturo. May hindi nagpapaturo ng Viber. Hindi na tayo ang target nito. So, in the future, start na natin ngayon in preparation for the future generation. Of course, siyempre, tayo nga, kahit ako, hindi ako masyado nag-GG kasi nagpapayag ng ganyan. But, there's nothing wrong with starting an effort to prepare our... Hindi ba, if I were, ako magtitinda sa palengke at ako'y magkakalaman, hindi ako tatanggap yan Gusto ko pera. Well, kung ikaw. Magpo-process. Hindi, in general, magpo-proseso, may proseso pa sasabihin, may mga garni-garni pa pala, bayaran mo ako ng 20 pesos. At hindi, pwede naman. Actually, hindi ka naman pinaparusahan ng ordinansa dahil ayaw mo. Ayun. Kaya ito, ang main objective is bigyan ng insentibo. Yung mga gagamit nito, information lang ito. Hindi naman. Parang nagbibigay ng incentive o karagdagang tax benepisyo pag ikay gumamit. Pero pag hindi ka gumamit, hindi naman bawal. Okay. We will look into that. Pinopromote lang natin. Alright po, naka-refer naman na sa committee. So, mas maganda po mapag-aralan na lamang po doon. That's all, Madam. Very well heard naman po yung inyong concerns. Thank you, Madam. Okay, thank you, gentlemen. Honorable Silva, is that related to the privilege? Regarding the privilege. Comment. Okay po. Additional nakausap ko magagaling hong mga kabataan. At hindi ko nga masyado rin naintindihan ito. Yun daw QRPS, ano daw ito? According to AA, Consel AA, tsaka kay Consel Spite, at kay Consel Boyet, ito daw parang samahan ng association ng mga bangko. Kung hindi kami nagkakamali. Ngayon bawat
mag-i-encash, ay may dagdag na interest para sa bangko. Kung yun nga, tama. Tama po. Apo, So, merong incentive. Opo. So, ibig sabihin, no, kung ako, di babayaran, i-encash ko, babawasan yung aking kita. Bilang ako ho ang magtitinda. Tapos, bakit ngayon, bibigyan natin ng insentibo, ito magtitinda ang kumita naman, hindi naman ang gobyerno, at ang kumita ay ang pribadong mga bangko. Is it na ito gahong QRPH na ito ito bagaho ay asosasyon ng mga government bank or commercial bank or private bank? Ayun sa mga magaling ko mga yon. Ay di pag-aaralan ho nating mabuti kung ano ang magiging Anyway, ang maganda lang naman dito, hindi naman po ito requirement o hindi naman to mandatory, This will be a parang sort of promotion for us to engage in this way of payment, Kamukha sa Hong Kong, meron tayong squid or something. Pag salta mo sa bus, hindi mo na kailangan magdala ng tap ka lang ng tap. So the convenience it brings, we will balance it with of course, yung sinasabi nyo na concern na ang kikita is private enterprises. Probably, we can look into that vis-a-vis the advantages and convenience brought about by this kind of payment system. Thank you, Madam J. Alright, thank you po. Privilege po. Bata mga yun. Honorable Venice Manalo, you are recognized. Good morning po, Madam Chair, sa akin pong mga kapwa konsihal, sa atin pong mga bisita na narito ngayon, magandang umaga po. May privilege po. Alam naman po natin that Lipa City is a Class A city, which is also known as the Little Rome of the Philippines. These past few days, yun pong Holy Week, marami po tayong mga naging turista na dumadayo po sa lungsod ng Lipa, hindi lamang po sa ating mga historical churches and mga resorts dito sa lungsod ng Lipa, manapay yung iba din po nating mga hotels. I think po napapanahon na po ngayon na magkaroon po tayo ng tourist fee or environmental fee para makatulong po ito, dagdag pondo na rin po sa ating Tourism Council na mas mapaganda po natin ang turismo dito sa lungsod ng Lipa. Dahil correct me if I'm wrong po, according to Miss Eileen Acorda, last year po, or every year, nagkakaroon po ang lungsod ng Lipa ng turista na I think 100 to 150,000 na tourist na dumadayo po sa Lipa. And I think hindi naman po magiging masakit siguro sa bulsa ng mga turista 20 pesos na environmental fee na ma-charge po sa kanila sa tuwing mag-check-in po sila sa mga hotels or mga private resorts po dito sa lungsod ng Lipa. And Madam Chair, sana po mapag-aralan po ito ng Committee on Environment together with the Committee on Tourism. At doon po sana natin mapag-usapan yung tamang fee at kung ito po ba ay papasa dito po sa ating sanggunian. Maraming salamat po. Thank you, Okay, wait lang po. Matter brought up is referred to the Committee on Tourism and Environment. Lead committee be the Committee on Environment. Okay. Question, Honorable Gossos, you are recognized. Madam Chair, question lang po regarding doon po sa, anong tawag doon? Environmental fee or parang tourist fee, parang ganun. Madam Chair, ang question lamang po, sino po ang sisingilan ng yung mga, fees na to? Mga turista po na mga turista po. Hindi po yung mga kapwa natin tagalungsod ng Lipa. Paano po natin madidetermine, Madam Chair, kung ito pong mga napunta pong ito sa mga tourist spots dito sa Lipa ay taga-Lipa nga po o hindi? Pag
nag-check-in po sila sa mga hotels, na-identify naman po doon at may nag-check rin po in every hotels kung sino po ba yung mga nag-check-in na turista, na mga Kasi po, Madam Chair, ang akin lamang po, kung i-base po natin yan sa mga nag-check-in sa hotels, kung tayo po napunta po tayo ng Manila, nag-check-in po tayo sa Manila, wala naman po silang sinisingil sa atin na environmental fee o tourist fee. Sa hotel, wala. Oo, hindi. Pero sa Manila, wala. Yes, pero ang naniningil po kasi ng tourist fee normally po ay ito po mga may mga beach na lugar po dito sa atin sa Batangas, katulad po ng San Juan, Lian, Calatagan, Nasugbu. Meron po sila, kaya po sila naniningil kasi po doon po talaga nag-check-in doon sa tabing dagat na resort. Pero dito naman po kasi sa atin sa Lipa, wala naman po tayong tabing dagat. Kaya ako po tinatanong kung paano po natin sisingilan ng mga to. Normally din po, Madam Chair, katulad po sa San Juan, hindi po porke sila ay mag-check-in sa hotel, hindi po sila sinisingilan ng environmental fee. Doon po kasi sa San Juan, nagtayo po sila ng toll gate, kahit po may pupuntahan lamang kayo doon, sa Laia, sinisingilan po kayo. Yes. So ito po kasi, normally po, ang pupuntahan po sa atin dito sa Lipa, mga simbahan. And mga resorts. The Farm. Ilang resorts. Pero The Farm at San ang question Benito, lamang po, sana kung Sitio ito committee Tagbaki. hearing, how can you determine din po? Ang sa San Juan po kasi, kaya po sila naglagay ng toll gate, kung kausap For ko po their yung dating beaches. mayor nila, saka po si Mayor Bibong, kasi po hindi po daw nagde-declare ng tama yung mga resort kung ilan daw po yung turistang napunta o nag-check-in sa kanilang resort. So tunay po, nung naglagay po sila ng toll gate, tumaas po yung kanilang income, malaki po yung nakolekta nila sa environmental fee. Pero ito pong atin sa Lipa, paano po natin i-determine? Kasi kung meron naman po kasing napunta rito na hindi naman po taga-Lipa, hindi po sila nag-check-in. Okay, that's why it will be... Napunta lang po sila sa mga simbahan. That's why it will be referred po to the right committee for proper discussion po with the proper organizations and council. Thank you. No more question na po, Madam Chair. Okay. Thank you. Honorable Silva, you are recognized. Additional ho sa Constitutional Committee, Madam Chair. Ito ho, hindi ho kaya, dapat na matingnan din ho natin ang isang anggulo na mga itong pagkatayo ho ay nag-enact or nag-approve ng isang ordinansa para po sa tourist fee, ay baka ho ito ay maka-apekto sa ekonomiya ho ng lungsod na Lipa. Unang-una ho, baka ho ay maging dahilan pa sa halip na magpuntahan ho dito ang iba hong mga taga-ibang bayan para ho dito pumunta sa mga beach resort, ay hindi na ho. Kasi ho, sa isa hong pagka ang 20 pesos po ay napakaliit na halaga. Pero sa iba ho, at kung tutuusin ay mahalaga ho yun. O yung 20 pesos. At saka akin ang tinitingnan dyan, baka ho ito'y maging trademark pa ng lungsod na Lipa. Dahil, Madam Chair, sakita ko, pupunta ka sa isa o ditong mga resort dito, ay babayad pa. Ay halimbawa gang per individual ganyan 20 pesos. Halimbawa sila 30, 600, ay di pagkain na. Halimbawa gang tagariyan sa Tanawan, imbes na kumita, yung may mga resort dito sa atin. Sa Simba, ay sa halip na yung 20 pesos, ibili nila ng kung ano, baka ho, sabing, ay babayad. Ay baka ho ito'y makakakuan din ho sa atin ng ekonomiya. At ito ho, pwede ho naman tayohin sa panahon ngayon na ipinopromote natin ang Lipa. Para pumunta dito sa Lipa at makita nila ito ang kagandahan ng Lipa, ito ang katahimikan ng Lipa. Pero baka tayo mabansyagan na ito sa Lipa. Puro. Kaya Madam Chair, siguro maisama yun sa isa rin ng pag-aaral. That will be included po in the committee hearing. Thank you. Thank you po. Any other privilege? Honorable Rocafort, you are recognized. No. Magandang umaga po sa inyo. Sa atin po mga bisita. May natanggap akong imbitasyon sa GC natin. Akala ko may... yung pala... Pero congratulations po sa inyo. Pero kung may ibibigay ko, pupunta ako.
Tawa si Junjun. Madam Chair, ito pong privilege ko ay referred lang po sa atin ng CPOS through their Chief Engineer Marlon tungkol po doon sa mga gumagalang angkas dito po sa lungsod ng Lipa, Madam Chair. Madam Chair, kung hindi po aware ang sangguniang panglungsod sa nangyayari na meron po tayong mga riders na angkas, with all due respect po sa ating mga riders, hindi naman po mga riders natin ang may problema, kundi yung operator po ng angkas. Madam Chair, ang natatandaan ko, ibinigay lang po nating permit ay angkas para sa mga tricycle drivers. Pero sa ngayon, may ilan na po na umiikot na motor na angkas sa Lipa. So Madam Chair, kung ito po ay legal o hindi, kasi tayo po ay kinol na rin ng atensyon ng LTFRB dahil alam po nila, ang binigyan lang nila ng permit sa Lipa ay yun pong mga tricycle drivers. So, alamin po natin sa ngayon kung ilan ang mga angkas riders natin na motorsiklo na umiikot sa Lipa. Number 2, kung ito po ay legitimate o hindi, kung sila po ba ay may permit o wala, at kung may permit, saan po nila kinuha, kung wala, bakit po sila nag-ooperate, Madam Chair. So, Madam Chair, I move that this matter be referred to the proper committee. Siguro ay public utilities po para mapag-aralan po natin. Ang request lang po natin sa public utilities, ipaalam po sa atin yung kinondak niyang committee hearing kung tungkol saan po at ano po ang naging resulta. Sana po ay maging tapat po siya sa ating lahat. Marami pong salamat. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Honorable Silva, you are recognized. Madam Chair, sasabihin ko sa miyembro at sa chairman ng committee ba, Madam Chair. Madam Chair, privilege speech po. Hindi ko rin alam yung tungkol sa angkas dahil ang alam ko nga inaprubahan na natin, tricycle. Yung kaya, baka hindi yung tunay ha. Tunay daw ho. Ako may naniniwala kay Consel Abior. Dahil laging legit ho. Kung nga yan Madam Chair, privilege speech po. Nakatanggap po ako ng isang sulat mula kay Mr. Aris Pagmani. Madam Chair, ito'y address sa Sangguniang Panlungsod at tayo lang ang naging daan upang maiparating po ito. Ito ay may kinalaman sa isang construction firm na pag-aari ng Gridcore Builders na ang nangyari itong sina Mr. Aris Pagmani at Crisel Mangiat Pagmani na isang Tagalipa ay may-ari ng Kawa Construction Services na rehistrado negosyante ng lungsod ng Lipa. Na sila ay nagkaroon ng subcon dito nga sa Greencore Builders na kung saan ay tinapos nila ang sa lima outlet, yun mga nakontrata nila. Ang kasamang palad, Madam Chair, ay hindi sila binayaran. Kaya nagpapatulong po sa atin na kung paano ang isa katulad ng Gridcore ay in aid of legislation, tayo makapag-legislate din ito. Kaya ito yung pinadating dito upang sa ganun Madam Chair, makita natin upang mabigyan natin ng protection ang atin mga maliliit na kontraktor na sa ganun ay hindi sila maabuso noong mga malalaking kontraktor na lalo na hindi mga Tagalipa at mga hindi po sumusunod sa mga alituntunin o mga pulisiya ng lungsod na Lipa. Kaya Madam Chair, ito'y may repair sa tamang committee, ba't na sa ganun Madam Chair ay Engineer, Public Works. Public Works and Matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Privilege. Wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I move to dispense with the reading
of the minutes of the March 25, 2024 special session and the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Silva, Loho, Makala, Manalo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Sige na. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Before our table is a request from the Office of the City Mayor for the concurrence of the appointment for the two departments, the Department of Engineering and of course the Department of Disaster. With us are the two appointees which will require the concurrence of the body. So with this, before we vote or before we make a resolution for the concurrence, I respectfully move to suspend the rules to give way for our two visitors to welcome them. Rules suspended. Engineer Neo. Mga kasama, ito po ang ating bagong appointed na city engineer, si Engineer Neo Adaya. So, open po ang floor ng sa inyo. You can take the podium. Pakinote lang po yung sa aboitis ni... The honorable members of this august body, Honorable Vice Mayor, the Chairman Camille Lopez, guests and friends, magandang umaga po. Just let me start by introducing myself. Ano po, although alam ko na ilan at karamihan dito ay kilala na po ako. Ako po ay si Engineer Ireneo M. Adaya, taga Barangay San Celestino po. Ako po ay bunso sa siyam na magkakapatid at anak ng dating Kapitan Mimoy Adaya na naglingkod din po ng halos 2 dekada. Kapatid ko pong panganay ang kasalukuyang kapitan ngayon na si Kapitan Abe Adaya. Ako po ay may 6 na anak at 1 asawa. Ako po ay nakapagtapos ng kolehiyo at nakakuha ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of Batangas at noong taong 1991. Noong taon din pong yon ay nakapasok ko at nakapagsimulang magtrabaho sa lokal na pamahalaan Nobyembre 1991 din po as casual cadet civil engineer. Taong 1992 po, tayo po ay pinalad na makapasa sa civil engineering licensure examination noong September 1992. And on that year din po ay na-promote ako at naging permanent employee ng local government as engineering assistant. Along the way, as years go on, naging building inspector po ako, naging engineer 2, naging engineer 3, noong panahon po ni dating Mayor Vilma Santos Recto. Ako po ay naging maintenance head. Then, on the term of the then Mayor Oscar Algosos, ako po ay naging division head ng Construction and Planning Division. Hanggang po ng December 2023. And starting po ng January itong taong ito, ay na-appoint ako as acting city engineer. Ano po? Siguro hanggang dito lang po at I would like to take this opportunity in giving and sending my deepest gratitude sa ating pong Honorable Mayor Eric B. Africa, sa kanya pong tiwala, paniniwala, sa kanya pong pamilya, and sa aking pong boss at kaibigan, ang ating City Administrator, Ronald Sarmiento, sa lahat pong nandito, mga kaibigan ko, Your Honors,
Sa akin pong pamilya, sa akin mga kapatid, ang pasasalamat po. So, by ending this, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Maykapal for giving me the strength para ma-resist lahat ng load na may kaugnayan, kaakibat ng aking kasalukuyang katungkulan. And to end this, magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Poong Maykapal. Up. Oh, moment. I have a question, Engineer Adaya, my soon-to-be kumpadre. Doon sa pagpapakilala niyo sa inyong sarili, you are very much qualified. Sa lahat po ng ikinonfirm namin dito, napakaganda ng inyong pinagdaanan. 1991, nasa gobyerno na kayo at nagsimula kayo step by step para maabot ninyo ang inyong napaka-importante position. Ano po ba ang pwede naming asahan sa aming bagong city engineer ngayon? Napakaganda pong tanong niyan. Actually, Mr. Chair, I have laid my initial plans sa ating city administrator, and in fact, nagkaroon po ng restructuring as early during my assumption ng as acting capacity ng January. Ako po nagkaroon ng restructuring sa aming opisina. Ang aming po opisina, ang aming tanggapan, ang aming animal division, lahat po restructured na yan. And kung mapapansin niyo po, ang unang-una po, just try to imagine, hindi po namin pinagmamalaki. Ano po? Ang buong city area, in the span of 2 months, wala na po kayong makita lubak ngayon sa city area. Wow. Hindi naman po namin ang paraan. Lahat pong drainage system, tinapos namin by the end of February, nabatik lang ang city area. Siguro, ito po ang unang initial namin accomplishment. Ikalawa po, nagkaroon na po kami ng saturation drive when it comes to building permits para po naman magkaroon tayo ng increase in revenue. And to tell you then, reportedly, wala po akong hawak na data, but sooner, I will be giving it to you. Kami po ay nag-raise na ng 18.9% sa revenue collection pagdating po sa building permits. Starting January up to present. Yun lang po. Okay, good. Another question. Kailan ho kaya kayo sa ating naging city engineer from time ng mga modern time natin? Kailan ba tayo napahiwalay sa DPWH para tayo magkameron ng creation ng mismong ating city engineer? Kasi po, as far as I can recall, Your Honor, yung time ni Mayor Silis ay ang... Kailan nagsimula tayo ay... correct me if I'm wrong po, pero... Balagay ko po yung paano ni Mayor Silis kasi ang unang naging city engineer kasi under tayo ng DPWH noon ay hindi naman noon ay time ni Mayor Silis baka si Engineer Isidro Reyes. Engineer Isidro Reyes. Si Engineer Bandelaria muna po. Pero hindi po siya city engineer. Tayo po ay parang under pa ng DPWH type. Pero the first city engineer po ay si Engineer Isidro Reyes during the term of Mayor. Can you name the past city engineer? Apo, starting from Engineer Bandelaria, which is nasa DPWH. Ang mamay Isidro Reyes po, then followed by Engineer Tuting Umali, followed by Engineer Dudoy, si Engineer Dudoy going to Engineer Lopez. Engineer Tato Katigbak muna pala. Then Engineer Dudoy. Then Engineer Lopez. And ang pong ilalinan si Engineer Jose Calo. Ako po yung pang-anim. Pampito. Isa lang ang aming gusto dito, doon sa mga sinabi mo lahat na pa sa naging head ng City Engineering Office. Before I would like to end my question, I would like to acknowledge my good friend, my compadre, former City Councilor Kunsyal Nilo. Extending, Your Honor, extending my pagbati. Hindi, ito na lang, pare niyo. Sana naman gumanda pa sa pamunuan mo at lampasan mo ang mga naging city engineer pa natin. That's all, Madam Presiding Officer. Thank you. Wala po naman tayong pwedeng ipangako, pero with your help, Your Honors, I commit. Madam Chair, may I? You're recognized. Good morning, General Nio. Hindi kaya yung iyong qualification overqualified ka bilang city engineer na Lipa? Hindi naman. Parang ikaw ay
pamprobinsya na eh. Hindi po, kasi naman po ay ang qualification lang naman ng City Master Degree and R8 1080 ata po. Yun lang po naman. Dahil sa dami, tsaka siguro, gaganda na lipa. Madam Chair, I'd like to ask that, Engineer Neo, alam natin na ang teknolohiya sa ngayon ay siya na ngayon namamayani. Ano ang magagawa ng Engineering Department at ano ang magiging kontribusyon at handa na baga ang Engineering Department sa mga modernong teknolohiya pagdating sa kaunlaran ng Luzon de Lipa? Your Honor, maganda pong tanong yan. Actually, during the last meeting with the city admin and with the city mayor, medyo understaffed pa rin po kami pagdating sa construction and planning. Though that's why we hired siguro, nagdagdag po si mayor ng 4 na arkitekto at 2 IT sa aming division sa construction and planning, and siguro mas napapaaga kami ngayon. And may mga moderno siguro innovations, teknolohiya at designs ng ating mga bagong arkitekto ang aming nailalata ngayon. Kung mapapansin po ninyo, ating mga ginagawa yung mga buildings ngayon, medyo moderno na sa inisyatibo ng ating mga bagong arkitekto. Marami po salamat. Alam nating lahat na ang Luzon de Lipa ay nakasalalay ngayon sa pagiging nagiging more on tayo sa mga infrastruktura. Ano ang nakikita ng magaling na engineer sa Lipa? Ano ang ibig sabihin pagdating sa mga bagong infrastruktura? Ano ang nakikita ng engineering department upang maibsan natin, lalo na pagdating sa trapiko, lalo na pagdating sa mga parking? Ano ang plano ng engineering dyan? Anong ibig sabihin ko, bilang ikaw, alam ko na bilang isang magaling na inhinyero, nakikita mo na kung ano ang kahihinatnan ng Lipa mula ngayon, 5 taon. Siguro, tingnan natin ano ang plano ng engineering department dyan. Unang-una kasi, kayo, ang inyong departamento, ang siyang mag-aaproba. Unang-una, halimbawa, parking space. Kinakailangan, gano'ng kalaki? Or, ano ba yan dapat ngayon natin? Lalo na ngayon, marami mga ginagawa ngayong mga opisina, mga commercial building, na kulang sa mga parking area na kung kaya tayo nagsisikip dito sa Lungsod de Lipa. Siguro, dapat makita rin natin yon. Ano ang alternatibo natin yan? Your Honor, siguro, ang nakita ko nga dyan, kasi masyado ng congested ang city area. Although ang city area, for the information of the majority, ang ating kasi ang ating city area, hindi naman po natin talaga road jurisdiction. Itong Ayala hindi din sa atin. Ito ay sa national road. So, ang nakita ko po talaga, honestly and frankly, wala na po solusyon ng pagpapaluwag ng kalsada sa ating city area. Kasi ang dami po kasi maapektuhang bahay, establishmento, talagang hindi na tayo pwedeng mag-road widening. Either, although it will cost much, talagang need natin ang isang long-term planning para magkaroon tayo ng second level road sa taas para ma-congest na konti, pero talagang ito yung magdadala po ng malaking kagastusan. Is it possible, engineer, na i-require natin na kung may magagawa ng mga building, ay magkaroon ng mga underground parking? Siguro, yun na nakita ko na pwede natin na makatulong na sa trapiko rin. Kasi limited po, Your Honor, ang aming jurisdiction pagdating sa construction ng building. As per PDT 96, National Building Code of the Philippines po, hindi po namin pwedeng diktahan ang lahat ng establishmento na itong gawin nyo kasi yun po ang kanilang design. So as much as possible, Your Honor, ang ginagawa lang po namin, double checking kung tama ba ang setback, tama ba sa parking space requirements, para hindi po magsikip sa lugar na kanilang ina-applyan. Hindi. Alam natin na isa sa nagpaplano rin tungkol sa mga trapiko, involved lagi ang engineering department. Tama. Is it possible na itong ating mga yung
mga tulay, mga creek, is it possible na maging karsada yan? Dahil napag-usapan namin ni Mayor na siguro isa ito sa makakatulong para maibsan natin ang trapiko sa lungsod ng Lipa. Is it possible or anong batas ang... Your Honor, even before, as far as I can remember, na naging input na rin ito sa amin during the last committee hearing with you. So, na-consider po namin yung input, pero legally, let us have the opinion of the Honorable Angeles. Ano po? Kasi when it comes to water law, medyo hindi po papasa na gamitin natin ang ating mga major creeks. Nalagyan natin ng roads sa ibabaw. Depende po. And second, Your Honor, kung ito pong ating gagalawin na maging passageway at diversion roads ang lahat ng ating major rivers, ano po, medyo malaki pong kagastusan ito. To tell you honestly, it will cost much kasi sa tingin namin, yung height, technically, yung height na aabot ng 6 meters and above, per linear meter po ito para tayong gumawa na din ng isang building. So talagang sa tingin ko, locally, it will not be funded. So ibig sabihin, hindi magpo-prosper yun. You speak legal aspect, ha? Anong pinagbasihan mo ng illegality of this subject matter kung ito ay magkakaroon na... Hindi po naman ako, Your Honor, hindi po naman ako abogado, pero... But you speak according to you legally. I'm speaking in behalf of my experience po. Bakit yung dagat? Bakit ang dagat nalalagyan ng tulay? How much more yung creek lang? Hindi ko po. Kasi iba po yung ruling, attorney. Hindi ako attorney. Iba po kasi yung ruling ng reclamation kaysa tatabunan mo at dagat mo structure yung ibabaw ng major... Paglalagay mo ng tulay sa dagat, makes you excavation din yun. So what's the difference between? Reclamation law... Mas madali pa't mas mura. Hindi na tayo babayan na lupa. Your Honor. Oh, di ka? Pwede dahil ko po i-refer po ito sa ating mga abogado. Di ka? Siguro, engineer, ganito. Pagtulong-tulungan natin yan dahil for general welfare, ito ang isa sa magiging sagot sa trapiko sa lungsod ng Lipa. Katulad din ng pagtanggi ng PNR na bilhin ng city government itong kahabaan ng release for the reason na they're preparing para sa maibsan yung daloy na trapiko. Siguro, pag-aralan din ng engineering, yung legality, which is na hindi ka naman abogado, makita rin natin na ito baga dahil ang nakataya dito, for general welfare. So, noted, Your ang Honor. sanggunian, mandated dito. Noted, Your Honor. At isa pa, yung isang barong-barong. Yan, maganda po. Kinakailangan pagang kumuha ng building permit. Tama po. Naayon po sa batas ng isang barong-barong, lalo na kung kukuha ng water certification at ng electrical connection, ay magkaroon ng at least electrical permit. Bakit po? Dapat pong makita at masigurado ng aming tanggapan na matibay at hindi makaproduce sa tao. So, second, ito po ay para masaturate din natin ang lahat ng delinkwenteng nagbabayad ng buwis. Kasi required po namin sa water certification and electrical permit ang submission ng latest tax receipt. So, ibig sabihin, isang requirement ng engineering na kung ang isang barong-barong na nakataya, kinakailangan pa rin na may clearance. As a brief orientation lang po when it comes to, kasi nabuksan natin dito yung building permits. There were 3 kinds of permits. Ano po? Category. So, hindi tayo nagiging hadlang para... Hindi po. Kasi ang permit pong kinukuha sa amin 3 klase. Pagka po barong-barong, hindi po namin binibigyan ng building permit. Electrical permit po lang as required by... So, walang engineering permit, electrical lang. Electrical permit po as required, by MLWD and Batilec 2. Dahil kasi nagiging dahilan ng Batilec ang engineering. Gusto mong bigyan ng kontador
Kaya lang, hindi mabigyan ng kontador yung isang barong-barong dahil kinakailangan pa daw ang engineer, ang proseso. Kasi po doon po sa nakaatat sa electrical permit, Your Honor, yung CAA namin tinatawag, Certificate of Annual Inspection, proving na yung struktura ay talagang nakatayo at talagang may struktura at pwede talaga siyang kahit siyang ilaw laang. Kahit siyang ilaw. Your Honor, as per PDD. Thank you, Madam Chair. Palagay ko, Any other questions po for Engineer Neo? Wala na po. Honorable Angeles, you are recognized. Thank you. Thank you, Engineer, and that is a very enlightening discussions you have with our colleagues. The next visitor that we have is the newly appointed City Disaster Risk Reduction Management Officer, Lipa City, in the person of Mr. Tadeja. Mr. Tadeja, Leo, you can take the floor and tell us something about your department. And of course, what is the status of your office now, and the plans that you have in the future for your office, subject to the, of course, comments and questions of our colleagues. Thank you. Yes, sir. Sa atin po lahat, magandang umaga po sa bumubuo ng Sangguniang Panlungsod, lalo na sa ating presiding officer, ma'am, Vice Mayor Camille Lopez, at sa ating mga kagalang-galang, mga konsehales. Good morning po. At sa ating lahat po na nandito sa bulwagang ito. Good morning po. Firstly, I am Leonardo de Guzman Tadeja, 54 years old, from Sico, Lipa City. May asawa po, may 3 anak, at nagtapos ng Bachelor of Science in Criminology sa University of Baguio. I've been in a government service for almost 30 years. 3 taon po yung sa national government, at 27 years sa local government. It started my government service way back 1994, wherein I joined the Bureau of Jail Management and Penology. Dahil lang po sa medyo malayo, I was assigned at Region 1, at aking pamilya ay andito sa Region 4. Medyo ako'y sa 3 taon ako'y nag-isip-isip na parang hindi ko rin maalagaan yung aking pamilya, mga anak. So I decided to apply for another agency for a job. And lucky enough na natanggap tayo dito sa city government na way back at October 1997 as a security officer from a General Services Office. And lucky enough, nakilala na ho natin ng Mayor Ruben Umale. Kinuha po tayo, nakadetail po ako kay Mayor Ruben Umale at that time. Kapag at least 1 year. After the tenure of Mayor Umale, I was binalik po ako sa aking mother unit sa General Services for until 2009. Na-promote po tayo at napunta tayo sa bagong create noon na departamento na City Public Order and Safety as Special Operations Officer 4. At panahon po ni Mayor Oscar Gozos po doon. I was promoted as Division Chief. At to 2017, wherein the creation of Local Disaster Risk Reduction and Management Division under the City Administrator, I was hindi napalipat lang ako, pero parehas din na Officer 4 din. And until now, I heading the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Madam Chair.
Thank you, Mr. Tadeha. Okay, questions from the floor. Honorable Makala, you are recognized. Thank you, Madam. Good morning, sir. Good morning po. Morning po. Being the chairman of disaster, alam naman din yun. Ako ay natutuwa at naging isa na tayong departamento. At without knowing you, hindi man yun nalalaman, when I assume being the chairman of disaster, sinubaybayan ko ang inyong opisina. And I would like to congratulate you doon sa napakaaga ninyong pagresponde. Nakikita ko sa Facebook, pagtalo pa natin ng 911 sa pag-responde ng mga na-aksidente dito sa karsada. And keep up the good work. At gusto ko lang uling mangyari, Sir Leo, kung ano mang mga plano, just to let me know, para tayo ay magkatulungan. At alam mo naman na ang ating syudad ay tayo pinagpala ng Panginoon. Yung disaster, kalimutan natin yun. Tayo bihirang-bihirang tamaan. Medyo mag-concentrate tayo dito sa mga tinutulungan natin dito sa mga aksidente sa karsada. At alam ko naman, napakabilis yung umaksyon. Kung ano mo may tutulong ng inyong chairman, ay magsabi lang kayo sa itaas. Nandun lang ako. And I would like to congratulate you, Sir Leo. That's all, Madam. Noted, sir. Noted. Okay. Thank you po. Thank you po. Honorable Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I would like to congratulate Engineer Neo and Sir Leo sa bago niyo pong posisyon, and may God bless you po. Pero mabanggit ko lang po kay Sir Leo din na meron po tayong mga ibang mga accredited na CSO members po natin na gusto po sana magkaroon ng Memorandum of Agreement between the Lipa City Disaster Risk Management Office and sa kanila po para kumbaga maging multiplier po sila ng mga pag-rescue or isa din po sila sa pwedeng matawagan just in case na malayo po yung ating ibang nire-rescue at sila po ang malapit doon sa area. So would like to suggest din po na baka mapag-aralan po ng bagong committee chair na si Consel Aris at saka po ng inyo pong departamento yung ganun pong joint agreement sa atin po mga volunteers. Sila naman po ay mga well-trained din po pagdating po sa mga rescue po natin dahil sila po ay merong mga certificate coming from different training facilities kung paano po yung mga first aid, yung mga gagawin. Yun lang po, kulang lang sila sa mga gamit pero nonetheless, meron din po sila mga ibang mga basic items na pwedeng gamitin din just in case po na yun yung mga kailangan gamitin. And proven and tested naman po bilang former chairperson ng disaster na ang department po ng Disaster Risk and Management ay 24/7 na nagtatrabaho. Kung tama pa ang pagkakaalala ko, meron akong tinawag kay Sir Leo na 2 magkasunod na aksidente sa Barangay Sampaguita. That was parang 11 p.m. at saka yung isa ay 12 midnight ata, and sumagot si Sir Leo at ang bilis din ng response ng ating mga kasamahan na mga taga-disaster. So, natutuwa lang po tayo na dahil sa ganun pong proseso at mga pagpapatakbo ng ating departamento ay mabilis po tayo nakaka-responde at nagpapasalamat po. In behalf ng buong lungsod ng Lipa, ay nagpapasalamat po sa Departamento ng Disaster Risk and Management. May isabay ko na rin po, Madam Chair, ganun din po sa atin pong City Engineering dahil sa lahat naman ng ating naire-report or inilalambing na mga pagawain sa ating bayan, lalo na yung sa mga kalsada malapit doon sa amin, ay mabilis din na natutugunan at nare-responde. At least ay bumababa din po yung ating mga accident-prone areas kung saan bigla na lamang merong mga malalalim na kalsada
or madilim na mga kalsada, at nandyan din po agad ang atin pong city engineering. So I would like to congratulate the two of you lang po, and may God bless you and continue the good work and keep up po. No? So maraming salamat po serving our community and our city. Thank you po. Thank you po. Thank you. Honorable Silva, you are recognized. Madam Chair, ayaw ko saan magtanong. Alam ho, for the information ho ng ating mga kababayan, hanggang saan ho ang limitasyon ng ating opisina pagdating ho at ano mga disaster ang cover ho ng inyong opisina. Upang sa ganun ho, malaman din ng ating mga kababayan ano yung kapasidad ng ating opisina para po sa pagtulong sa ating mga kababayan. Magandang tanong po yan, Sir, Mr. Madam Chair. Ang limitasyon po ng ating opisina po ay wala namang limit ng kung hanggang saan po yung basta inaabot po hanggang Lipa. Even lumampas po tayo sa Lipa na malapit din sa atin na matutulungan natin ay atin hong nirespondihan. Kahit po anong kailangan tulong? Basta related po sa disaster, Mr. Chair, Madam Chair. Okay. Ang isa pang tanong ay yung anong hotline meron ang disaster o pa sa ganon, ma-inform natin ang lahat ng tagalipa para kung sakaling sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga tahanan ay mga ilangan ng tulong ng opisina ninyo, kayo merong pwedeng ibigay natin sa bawat barangay, bawat kung ano para ho, madali parang 911. Kahit o sino siguro nakakaalam pagdating ng mga emergency, tawag lang sa 911, tayo gaho ay handa doon. Meron po tayong hotline na ginagamit ngayon, Madam Chair. Actually, meron hong kaming Facebook page na nag-update naman ho kami at nakalagay doon yung aming mga number. At meron ho kaming... paano yung walang Facebook? CDR Molipa, Mr. Chair. CDR Molipa. Ay, dapat to, meron. I would like to ask, Conselaris, alam mo yung hotline ng disaster office? Ayun, paano kung secret eh? Hindi, you know, alam ho ng chairman. Ay paano ho? Ang chairman hindi alam how much more yung isa nating maliit na kababayan. Noted, Madam Chair, yung ating hotline ay ikukuhan ho natin dun sa ating mga kababayan sa any help na may tutulong pa ang opisina ay makakatawag. Ibig sabihin, kung hindi pa ho kayo ma-confirm, hindi pa mangyayari yun. Actually, meron naman, Madam Chair, yung ating hotline na ginagamit at alam ho ng mga barangay at meron din kaming alam mo ng barangay, chairman no, hindi alam. Ang barangay pa. Sa akin ho tumatawag si chairman. Ibig sabihin no, oo nga, ibig sabihin no, dapat magaling ko lahat ng barangay makakadirekta sa inyo. Ibig sabihin no, dapat may isa tayong hotline, parang 911. Anybody can contact the 911. Ibig sabihin no, kahit ano nangyayari, tayo ay may responde ho agad. Ibig sabihin, yun ho ang gusto kong malaman. Dapat noted, ho sana. Noted, Madam Chair. Kailan ho kaya magkakaroon ho ng gano'n? Para naman ho, maipagmagaling namin na ang Disasters Office ay nakahandang tumulong at wag ho kayong mga mag-aalala. Lahat ng mamamayan ng lungsod na Lipa dahil nariyan ang Disaster Office. Immediately, magpag-usap po kay Mayor to discuss the matter. Bakit? Teka. Bakit ho kinakailangan pang i-discuss sa Mayor? Wala ka tayong hotline talaga. Meron yung cellphone. Bakit kinakailangan pang kausap ang Mayor para lang ibigay sa bawat barangay yung hotline? Ito gaya anong lihim ng hotline? Hindi po, ito, Madam Chair, yun ang ginagamit to, cellphone number lang. Ibig sabihin ho, yung cellphone number nyo, anytime, ay maiintindihan ng isang 5 years old, 6 years old. Unlike, pagdating ho sa ibang bansa, yung 911, kahit ito 5 taong bata, nakakatawag. Dahil hindi naman lahat to, kinakailangan pang magulang ang makaalam. Ibig sabihin ho, dapat yung ating direct access sa opisina na kung saan yun ang hingin tulong, dapat nga ho, pati mga bumbero, pulis, alam ho ng bawat mamamayan ng lungsod na Lipa eh. Kaya lang ho, kayo naririto. Baka naman po pwedeng, huwag na ho natin ipaalam din sa Mayor. Baka through your own initiative, baka naman ho,
maging mangyari sa atin, lahat na lang ng tulong. Tayo muna, tatanong muna namin sa mayor. Sala ho yata, bakit kayo naririyan? Noted, Madam Chair. Yun lang Madam Chair. Ay, pasensya ka na. Dahil isa ho sa mahalagang opisina ng pamahalaan ng lungsod ng Lipa, ang Disaster Office. Dahil dyan ho nakasalalay ang buhay ho at property ng ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Para na rin yung katulad din ho ng bumbero. Di ka ho, kumari nga, huwag na kumibo ang Disaster Office eh. Para sa ganon, ibig sabihin, walang nangailangan ng tulong. Thank you, Madam Chair. Thank you po. Honorable Angeles, you are recognized. Thank you. Sir Tejada, magkano ba ang budget ng office ninyo? Sa aming itong latest. Itong latest po ay initially po nagbigay po ng ang finance po ay 1 million po yung 1 million. MOE. Baka kailangan dagdagan natin ng budget para ito makapag-implement ng magagandang programa. So let us support the office to increase their budget so that all our requests and expectations from this office can be implemented. It's okay for us to expect some accomplishments and of course enhancement of your office, but if this guy would not have enough budget to support our proposals, we will just be, hindi naman wasting time, pero mapupudpud ang ating dila na pagsasabi dito kung wala naman siyang pera ang kanyang opisina para implement yung mga suggestion. Tama po ba? Yun man din nakakatulong din yung aming sa disaster fund, meron din na inalot po ng ating sanggunian, nakakatulong. So kailangan dagdagan natin ang budget ng opisinang ito nang gumanda ang aming ni Consiel Merlo. Mag-prepare ka ng programa incorporating yung proposal ni Consiel Merlo, and we will study, kasi magandang kanyang pinopropose yung accessibility. So I think you need an additional budget for that. Siyempre, for you to be able to implement our proposals. Hindi ba? Tama? Noted. Okay. So, thank you very much, Mr. Tadeja, and congratulations. Thank you po sa atin pong lahat. Maraming salamat po. So, itatanong natin. Directly, magkaiba ba kayo? Okay, so I resume. Okay, thank you po, gentlemen, and congratulations po, Engineer. Not yet. In advance. To our, to Engineer Neo and Sir Tadeja. Session resumes. Thank you, Madam Chair. In view of the proposition, I respectfully move for the approval for second reading of the passage of a resolution concurring the appointment of these two gentlemen. Any second? Seconded by Honorable Silva, Ronquillo, Macala, Loho, Manalo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Likewise, Madam Chair. We follow po the the proper po. Sa third reading po ang approval. Opo. Thank you. Honorable, saan si Juju? After. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Pasensya na po, Madam Chair. Nag-CR lamang po. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2024-010 from A to G and Committee Report on Housing 2024-011 and approve it for second reading. Seconded by Honorable Silva, Macala, Loho, Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Business for the day. Sa ano na lang po? Urgency sa third. Business for the day.
Number 1, letter of the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, furnishing the august body a copy of the Local Government Annual Report 2023 of the City of Lipa. Noted. Number 2, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into a deed of use of frac agreement with Metro Lipa Water District. Refer to the Committee on Public Utilities. Number 3 to number 10 and number 12, reclassification request from various owners for various properties located at various barangay. Refer to the Committee on Land Use. Number 11, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Mariano Silverio for the issuance of special use permit for the proposed warehouse to be located at Barangay Inosloban, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 13, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. J.V. Semanya for the issuance of special use permit for the proposed warehouse to be located at Barangay Pinagkawitan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 14, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Edgardo Tan for the issuance of special use permit for the proposed warehouse to be located at Barangay Marawoy, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 15, letter of the City Administrator forwarding the request of Attorney Jerry Marasigan for the issuance of a special use permit for the proposed Marasigan Commercial Complex, Restaurant and Hotel to be located at Barangay Duhatan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 16, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Mariano Silverio for the issuance of special use permit for the proposed warehouse to be located at Barangay Inosloban, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 17, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Mariano Silverio for the proposed warehouse to be located at Barangay Bulacnin. Refer to the Committee on Land Use. Number 18, letter of the City Administrator forwarding the endorsement from City Planning and Development Coordinator regarding the alteration plan and alteration plan analysis and alteration plan permit of Forbes Estate Lipa to be located at Barangay Marawoy, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 19 to number 21, supplemental budget for the budget year 2024 of various barangay. Refer to the Committee on Appropriations. Number 22, letter of Lynn Dimaano requesting for the declaration of nullity of Special Ordinance number 324-2023. I'm declaring a recess. Okay. Session resumes. Number 22, letter of Lynn J. Dimaano requesting for the declaration of nullity of Special Ordinance number 324-2023. Refer to the Committee of the Whole to be chaired by Honorable Attorney Gali Angeles. Number 23, Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, Resolution number 186, approving Tax Ordinance number 4 Series of 2023. Noted. Number 24, reclassification request of Mr. Reynato Gose of the 3,500 square meter portion of the property located at Barangay Anilao, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Ordinances and resolutions for the third and final reading. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to consider as urgent the concurrence of appointment of the two gentlemen for urgency. Third reading. For third and final reading. Any second? Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Macala, Manalo, Loho, Toledo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Congratulations. Thank you so much po.
Congratulations po sa ating new department heads. Photo ops po tayo. Tapusin ko muna to. Okay. Gutom na po. Ate Vice, baka naman pwedeng mamaya ng photo ops pagkatapos. Gutom na yung ating... Patapos na naman, Ate Vice, mamaya na lang photo ops. Okay po. Honorable Jujun Gozos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2024-010 from A to G and Committee Report on Housing 2024-011. Any second? Seconded by Honorable Lina Makala Loho. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Other matters, Madam Chair. Okay po. Sige. Yung kay Judy. Yes. Ngayon na po. Ngayon na rin. Siya muna. Go ahead. Please go ahead, Honorable Madam Chair, Gozos. motion for urgency po with regards to item number 15 in the business for the day. Request for special use permit of Attorney Marasigan for the issuance of special use permit for their proposed commercial complex restaurant and hotel event center located at Barangay Duhatan. Any second? Seconded by Honorable Silva Lina Makala Toledo Manalo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request a resolution granting authority to the City Mayor, Mayor Eric Africa, to issue special use permit to Attorney Jerry Marasigan for their proposed commercial complex restaurant and hotel events center located at Barangay Duhatan, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Toledo Manalo Loho Makala Lina. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Okay, Mike. Okay. Madam Chair, please refer po sa Committee on Land Use the request of Golden Home Realty Development Inc. for the reclassification of their property with an area of 2,606 square meters from agricultural to residential use located at Barangay Mabini. Refer to the Committee on Land Use. Motion for urgency with regards to that matter, Madam Chair. Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Golden Homes Realty Inc. with an area of 2,606 square meters located at Barangay Mabini, and the same be excused from the reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Silva Loho Makala Lina. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Attorney Gale Angeles, you are recognized. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. With the approval of the committee chairperson, Consel Avior Rocafort, I move for the urgency of the agenda number 19, 20, 21, and Pagulingin Bata and Halang for the supplemental budget 2024 for the second reading, Madam Any Chair. second? For urgency. Urgency po, sorry. For duly seconded. Discussion. 19, 20, 19, 20, and 21, Madam Chair. Supplemental budget po. Any second for urgency? Seconded by Honorable Gozos, Angeles, Lina Makala, Silva, Loho, Bautista. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move for the passage of a resolution, supplemental budget 2024 of Barangay San Guillermo, amounting to 488,248.71 for the third and final reading, Madam Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded. Jointly moved as well by Honorable Gozos, Lina.
Okay, okay. Ulit po. Sino po yung jointly moved? Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Lina, Macala, Angeles, seconded by Honorable Gozos, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move for the passage of a resolution for the approving the supplemental budget year 2024 of Barangay Tangob amounting to 237,407.06 for the third and final reading, Madam Chair. Ano yun? Madam Chair, gusto po ni Chairperson ay isa-isa po. Any second? Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Lina, Macala, Angeles, seconded by Honorable Gozos, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Again, Madam Chair, I move for the passage of a resolution approving the budget, supplemental budget year 2024 of Barangay Duhatan amounting to 284,905.04 for the third and final reading. Jointly moved by Honorable Bautista, Silva, Loho, Macala, Lina, seconded by Honorable Gozos, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, sorry for the earlier confusion. Would like to refer the supplemental budget 2024 of Pag-Ulingin Bata and Halang to the proper committee, Madam Refer Chair. to the Committee on Appropriations. With the same agenda, Madam Chair, would like to request for the urgency of the supplemental budget of Pag-Ulingin Bata and Barangay Halang. Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion is hereby approved for urgency. I move for the passage of a resolution approving the supplemental budget 2024 of Pag-Ulingin Bata amounting to 568,726.40 for the third and final reading. Jointly moved by Honorable Bautista, Silva, Loho, Lina, seconded by Honorable Macala, Gozos, Angeles, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And lastly, Madam Chair, I move for the passage of a resolution approving the supplemental budget 2024 of Barangay Halang amounting to 433,097.54 for the third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Bautista, Loho, Macala, Lina, Manalo, seconded by Honorable Gozos. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. I move for... meron pa ba? No, not yet. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Vice, mag-move ako to suspend. Okay po. Madam Chair, we have a new visitor in the name of, in the person of our newly appointed Miss Judy M. Makasaet. I respectfully move to suspend the rules to give way to her, and probably there are some clarifications or questions or congratulatory messages to our visitor, Madam Chair. Any second? Duly seconded, rules suspended. Okay, we'd like to call on to the podium Miss Judy M. Makasaet, the newly appointed City Treasurer of Lipa City. Please take the floor. Ms. Treasurer, can you please tell us about yourself and your plans about the office that you newly occupied, position? Magandang araw po sa inyo yung mga kagalang-galang na Vice Mayor, sa mga kagalang-galang po nating mga konsehal. Magandang araw po. Maraming pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataong makapagpakilala po ako. Ako po si Judy Makasaet, from Pinagtungulan, Lipa City. Ako po ay nasa gobyerno for almost 25 years. At ako po ay Assistant City Treasurer since 2006 and designated as
Acting City Treasurer since March 29, 2023 in view of the retirement of Mr. Doroteo Rosales. So kami po ngayon sa opisina ng Treasurer's Office, ang aming pong main function is to generate revenues and magbayad din po ng mga legal claims ng ating gobyerno. So kami po ay nagsusumikap na mapunuan yung ating target para masuportahan po yung mga programa at proyekto ng ating pamahalaang lokal. We initiate several strategies. Yung pong online payments po natin, nagre-launch po tayo para po yung dati po meron na po tayo for real property tax and for business permits. And we have, ngayon po, last year, na-relaunch po natin yung para sa mga nahuhuli po sa SIPOS. Para po on time din, kung hindi po sila kakayanin, may other avenue po sila para makapagbayad. And ongoing din po yung pagtulong natin para sa pag-upgrade ng ating system para mas mapadali po ang pagbabayad ng ating mga taxpayers. Hopefully po tayo po ay maka-adapt po dun sa tinatawag na web-based na hindi na po kinakailangan na pumunta ng taxpayer dito po sa ating lokal na pamahalaan at makakapagbayad na po sila online. Okay. Magkano kaya po ang projected collection natin ngayong 2024? Base po dun sa ating target, sa budget po natin, nasa 3.1 billion po tayo. Okay, salamat. Pag kung meron po mga tanong ating mga kasama, open po ang floor. I have, ha? Yes, you have. Thank you. Hello, how are you, ma'am? Gusto ko rin lang sana itanong yung tinanong na ni Gali. Kamusta po ang ating collection? Okay naman? Okay naman po. Then my second question is, nagbayad na ho ko hindi, that's not question. Ako last week nagpabayad na ho ko ng buwis bilang pagtugon sa kahilingan ng ating minamahal na Mayor Eric Africa na magbayad na ng buwis. Binayaran ko na po yung lahat. Kinuha ko pagkakataong ito, Madam Presiding Officer, hindi ko makakalimutan ang aking si Ma'am Judy. Kasi nung time na ako ay kumuha ng terminal leave, lahat ng proseso ginawa ko na. Siya lang ang tumulong sa akin during that time. Alam mo naman na doon sa second term ko, na-disgrasya ako, nagkamali ng na-disgrasya, natalo. At siyempre, sabi nga ninyo, legal claims, ibinibigay ninyo. At during that time nga, medyo gulong-gulong isip ko. Hindi ko alam kung paano ko makukuha ang aking terminal leave, amounting almost 300 plus thousand nata during that time. Ayun, hopeless na ako noon. And you are the one who helped me at yun ay nag-work. And I would like to tell, hindi kita matsyampuhan, Ma'am, ay talagang from the bottom of my heart ay ako'y nagpapaliwanag sana. Ano pa ina-expect ng ating city sa bagong pamunan dito sa Treasurer's Office, Ma'am? Kami po ay nagko-commit ang aming opisina na tumugon po sa pangangailangan ng ating pamahalaan at ng ating mga taxpayers po. Okay, good. That's all, Madam Presiding Officer. Thank you, ma'am. Congratulations. Salamat din po. Thank you so much, Honorable Silva. You are recognized. Hindi na ako magtatanong, Madam Chair. Ang aking lang sasabihin, put in the record, ako'y natutuwa at long last si Judith nandiyan na at siguro Madam Chair, ang atin ng mga dokumento, papeles, palagay ko lalo magiging mabilis dahil nandiyan si Ma'am Judith. Congratulations. Marami pong salamat, Konsehal. Okay, thank you so much. Okay na. Wala na. Congratulations po, Ma'am Judy. Thank you po. Maraming salamat, You may sit na muna po, ma'am. Thank you. Picture pag After po, session resumes. So, Honorable Madam Chair, Attorney Gali Angeles, you are recognized. Nandun na ba? Meron pang isa yung agriculture. Yung agriculture, yung sayo. Ito muna.
I respectfully move to consider as urgent the proposal to pass a resolution authorizing Ms. Makasae to sign checks, disbursement vouchers, and other relevant documents in relation to her official function as the newly appointed City Treasurer Lipa for third and as per urgency. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. I respectfully move that the authority or the passage of a resolution authorizing Ms. Makasae to sign checks, disbursement vouchers, and other relevant documents in relation to her official function as City Treasurer Lipa for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Makala, seconded by Honorable Gozos, Lina, Manalo, Toledo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Likewise, Madam Chair, I respectfully move for urgency of the passage of an ordinance providing for the lease of farm for an ordinance repealing Tax Ordinance Number 235 Series of 2022 entitled An Ordinance Providing for the Lease of Farm Tractors of the City of Lipa, regulating use and fixing the standard rental rate and terms and conditions for urgency. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I respectfully move for third and final reading the passage of an ordinance repealing Tax Ordinance Number 235 Series of 2022. Seconded by Honorable Silva, Toledo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Announcement lang po. Today, kasama po natin ang mga persons from the 4th Watch Pentecostal. Hello po. And they are inviting the SP to attend and watch the Home Free 15 Christ, the Peacemaker Tour on April 7 at the Batangas City Sports Center at around 3 p.m. So, ayun po. If you have time, maybe we can join them and maybe we can be blessed more. Ayan. Thank you po. Ayan. There is a motion for adjournment. Any second? Sige, wait, i-announce ko rin. Any second for the adjournment? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much.